Yeah. Ikaw ulit next Sunday, ah. Kaso hindi ako preacher next Sunday. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos na mahabagin at puno ng pag-ibig sa atin. Hallelujah. Tuwing umaga, pag titingnan natin ang paligid, we just want to honor God. If you look at your family and you see there's food on the table, the Lord is good. Amen? Hallelujah. Today, this will be the last Sunday for our growth series. At gusto ko pong isimulan ito doon sa isang paborito kong halaman. Sino po ang nakakaalam ng pinaka-paborito kong halaman? Yan! Ako, Mami, meron kang extra rice later and isang KitKat na chocolate as your reward. Cactus is my favorite plant. Kasi, I'm so amazed with the cactus. Nung nagpunta po ako sa US, the first time I went to the US in 2018, I went to Arizona, dun sa lugar ng aking best friend. And dahil ito'y desierto, tinur niya ako dun sa isang lugar kung saan napakaraming iba-ibang uri ng cactus. Sa Singapore, there's a terminal there na meron silang cactus garden. At dun sa cactus garden, nang nagpunta rin ako dun, iba-iba rin ang itsura ng cactus. May malaki, may maliit. And the reason why I love cactus, kasi it's able to survive even in the midst of a desert. Kahit sa isang lugar na puno ng katuyuan ang paligid, lahat ay tuyo, lahat ay dry, lahat ay parang wala kang makuhang sustansya. But as a cactus is able to survive. Meron pong isang pastor ang nakakita ng napakalaking cactus, more than 30 feet tall. Kasi dito po sa atin sa Pilipinas, ang maraming cactus na nakita niyo yung bonsai na preaching ni Pastor Melwin last Sunday. Yung mga nasa maliliit na lagayan na mga bonsai na cactus. Pero ang cactus po can grow very, very big. At ito pong nakita ng isang pastor, na cactus is more than 30 feet tall. Ang ganda-ganda ng cactus, ang tangkad-tangkad, parang naka-premium subscription sa blessing ni Lord. Itong cactus na to, no? Pero at the same time, when he moved forward, may nakita siyang kaparehong cactus. Same yung itsura, same species halimbawa, o same variant ng cactus, pero maliit lang to. Itong cactus na to. Hindi kagaya nung napakalaking 30 feet tall na cactus. Same cactus, pero siya ay maliit. Kung kanina ay parang naka-premium subscription sa blessing ni Lord, yung 30 feet na cactus na yon, ito namang nakita niya ay budget meal version ng cactus. But what's interesting is that it's planted in the same soil po, same na lupa, same weather, same environment, pero bakit yung isa maliit? Bakit yung isa can grow as big as 30 feet and the other one is very, very small? At nang napansin niya, dahil yung isang maliit na cactus, bakit siya maliit? Kasi may nakaharang sa sunlight niya. May nakaharang, may shade. Nasa shade siya. Nandun siya nakatabing sa anino o sa, ano bang mas magandang Tagalog ng shade? Sa lilim ng isang malaki pang puno o malaking nakaharang na bundok. At gusto kong pag-usapan natin today yung mga bagay na humaharang sa ating paglago. Kasi minsan, hindi naman kulang yung ating potential. The Lord has invested so much in you and so there's a very big and great potential that you have inside of you. Hindi ka rin kulang sa talento. Hindi ka rin kulang sa pangarap. Ang dami mong ang pangarap eh. Pangarap mong bumili ng ganito, pangarap mong gumanda, ang dami nating pangarap sa buhay. Pero may shade, may lilim, may nakatabing na humaharang sa liwanag ng Diyos sa buhay natin. At maraming mananampalataya ay ganito. Hindi ka naman dapat maliit spiritually, hindi ka rin dapat stuck emotionally, pero parang ang pakiramdam natin, you are defeated mentally. Bakit? Kasi merong nakatabing, merong shade. At ano yung mga shade na yon? There can be the shade of guilt,
shade of toxic relationships, may shade ng fear, ang daming takot na bumabagabag sa'yo, may mga wrong relationships, may insecurity. At ang problema sa isang lilim, if you're going to look at it, the problem with the shade is that a shade is comfortable. Ang sarap kaya sa lilim. Di ba? Pag napakainit ng paligid, you go under the shade. Minsan, ang ibang tao, pinapanalangin natin, Lord, gusto ko ng breakthrough. Pero, pinapanalangin mo na gusto mo ng breakthrough, pero tulog ka naman hanggang tanghali. Shade is so comfortable. Minsan, sanay ka na sa isang toxic environment. Sanay ka sa negative thinking. Sanay ka sa bare minimum na ibinibigay mo. Gaya nung sinabi natin kanina, gusto mo ng malaking pagpapala sa Diyos. You are praying for a breakthrough, pero hanggang tanghali, tulog ka pa. And God maybe wants to tell you, anak, hindi breakthrough ang kailangan mo. Ang kailangan mo'y malakas na alarm clock. Tapikin niyo yung katabi niyo. Gising na, be. Nasa church tayo, oh. Ano-ano ba tong mga lilim na to? What shades are these? At gusto ko po kayong bigyan 3 lang. Baka ma-overwhelm kayo sa dami ng lilim. Ang dami nyo na palang sinisilungan. Tingnan po natin ang 3 shades na to, and we want to highlight these 3. The first one is the shade of negative words. Okay? Shade of negative words. Sabi sa Judges chapter 6 verse 12, ito ay patungkol sa kwento ni Gideon. Tinawag at pinili ng Panginoon si Gideon to lead the whole nation of Israel. At ang sabi niya dito sa verse 12 of chapter 6, the Lord is with you, mighty warrior. Tinawag niya si Gideon na isang malakas, matapang na sundalo o kawal. Tinawag siya ni Lord na mighty warrior at sinabi ito ng Panginoon saang panahon? Nung panahon na nagtatago si Gideon. At the time that he felt he was so small. Imagine ninyo yon, para kang tinawag ng Panginoon, hello, Jock, halimbawa, Norlan, o whoever, DDR, o sino nandyan, William, tinawag ka ng Panginoon, you are the future CEO. Rise up, mighty warrior. Rise up, CEO. At sinasabi ito ng Panginoon sa'yo na ikaw ang CEO, nag-a-apply ka pa lang ng trabaho nag-a-apply ka online sa trabaho gamit ang free wifi sa mall. Isipin niyo po yung ganong konteksto. Hindi pa nakikita ni Gideon yung greatest niya nung panahon na tinawag siya ng Panginoon na mighty warrior, pero nakita na ni Lord. At minsan ganyan din tayo, mas malakas ang boses ng ex mo. Kaya doon ka pala nagtatago sa lilim ng negative words because your past relationship has spoken many words to you negatively that you felt you are too small to achieve something great. Mas malakas pa ang boses ng mga toxic mong kamag-anak. Ang daming mga sinasabi, nako, yung anak mo, hindi na yan uunlad, kagaya lang yan ng ama niya. Di ba? Ang dami nating naririnig. Mas malakas ang boses ng iyong mga bashers o ng mga dati mong mga teachers. Mas malakas ang boses ng failed experiences mo in the past kaysa sa boses ni Lord sa buhay mo. Ano yung mga narinig niyong mga negative words that have been spoken over your life? Na wala kang mararating, hindi ka magaling, hindi ka leadership material, hindi ka pang negosyo. Nako, huwag mong uumpisahan yan. Wala kang talento sa pagnenegosyo. Hindi pa nag-uumpisa, wala kang soon to open, soon to close. Meron. Narinig ko yan kay Cap. Diba, niloloko niya yung ibang nakalagay soon to open, ang nakalagay na soon to close. Ano pa yung mga narinig mong negative words? Hindi ka attractive, hindi ka kagandahan, lumugar ka ayon sa iyong muka. Di ba may ganyan? Ilulugar daw ang pag-uugali, depende sa iyong muka. Depende sa tangos ng ilong. My gosh, saan ako lulugar? O yung mga salitang hindi ka enough. At minsan, dahil paulit-ulit mong naririnig itong mga salitang ito, naniniwala ka. You believe in these words. But church, listen to this. Hindi tao ang author ng destiny mo.
Sino ang author ng iyong future? Si Lord. May mga tao na kaya ka dinadown kasi hanggang dun lang sila. Hanggang dun lang din yung kanilang naabot. Pag insecure ang isang tao, gusto rin nila maging insecure ka. Because misery loves company. Oh, yung tatalino ng mga nasa row 1. Kaya mag-isip po kayo. Pagkadating ng linggo, baka nasa row 4 kayo. Dito kayo, lipat kayo sa row 1. Ito mga magagandang mga salitang ating naririnig. Kaya, pag takot silang mangarap, gusto rin nila matakot kang mangarap. Sabihin nila, hindi mo kaya maabot, nakakatakot yan, huwag mong hakbangan. Kaya kapag may nagsabi ng hindi mo kaya, ang sasabihin mo, oo, hindi ko kaya, pero kaya namin ni Lord. Hindi ko kayang mag-isa. May mga tao kasi parang wifi signal. Ang wifi, pag malapit ka sa kanila, malakas yung connection mo sa kanila, pero humihina yung signal mo kay Lord. Kaya minsan, ang kailangan natin mag-disconnect sa mga salitang yan so that you can be connected again to the right words God has spoken over your life. Nakatago ka ba sa lilim ng mga negative words people have spoken over your life? The Lord wants you to break free from that so that you can grow like this cactus na hanggang 30 feet ang itinaas. Kasi hindi siya nakapasok sa lilim o natatabingan ang mga salitang may buhay na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Pangalawa, the shade of guilt and shame. So the first one was the shade of negative words. And the second one is the shade of guilt and shame. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Pag ikaw ay tumanggap na kay Kristo, nasama ka sa pamilya ng Panginoon, ikaw daw ay bago ng nilalang. Iniiwan at winawaksi ang lumang pagkatao. Anuman ang mga nangyari sa iyo in the past, it is in the past. Sabi nga nila, past is past. Tapos na yon. Minsan, hindi tao ang biggest enemy natin. Alam niyo, ang pinakamalaki nating kaaway, hindi yung mga nasa paligid, kundi ang ating sarili. Your biggest enemy is yourself. May mga tao dito, matagal nang pinatawad ng Panginoon because you have asked for forgiveness many years ago. Pero alam niyo, hindi pa nakakapagpatawad sa inyo, ikaw. Sarili mo, hindi mo pa napapatawad. Kaya lagi mong binabalikan yung mga bagay na nagawa mong pagkakamali. Kaya hindi ka makagawa ng isang malaking hakbang sa buhay mo because you are still hiding in that shade of guilt and that shade of shame. And you always think nobody will believe you anymore because of your past. Kaya yung iba, they have been labeled, they have been given an identity or a label because of their past mistake. Pag nakita nun yung kapitbahay nyo, sino yan? Ay, yan yung disgrasyada. Yan yung nagpa-abort. Yan yung drug addict. Hindi na nila nakikita, o ikaw mismo, hindi mo nakikita sa sarili mo, na pinalaya ka na doon ng Panginoon. Because maybe the first one, the first shade, yun yung ating ina-address, yung mga sinasabi ng ibang tao laban sa'yo. And you have to break free from that. But the second one is the shade of guilt and shame, pinalaya ka na doon ng Diyos. Pero ang nagiging bukang bibig mo pa rin, ang dialogue mo araw-araw ay palaging, sayang, hindi ko ito nagawa. Ang tanga ko doon sa part na yon. Laging mong ibinubunton sa iyong sarili. Kung hindi ko sana ginawa yon, ganito sana ang aking buhay. Kung sana. Ang dami nating ganun, hindi ba? Minsan, sinisisi natin ang lahat ng mga ating ginawang pagkakamali noon. And it's okay to wake up and realize that yes, you have made mistakes. But when you have already brought that unto the feet of Jesus,
you have already repented, receive the forgiveness of God in your life. Alam niyo, isa sa pinakamagandang karakter ng Panginoon, yung karakter niyang nakakalimot ng kasalanang kanyang pinatawad na. Kaya pag inihingi na natin sa Panginoon ng tawad ang isang bagay, ikaw ang hindi nakapagpatawad sa iyong sarili, naalala mo na naman kinabukasan, you go back to God and say, Lord, sorry po ulit ha, patawarin niyo po ako ulit doon sa ginawa ko kahapon. Pero naihingi mo na ng tawad sa Diyos yon. Natakpan na niya ng kanyang dugo yung iyong pagkakasala dahil pinatawad ka niya. Kaya pag bumalik ka ulit sa kanya kinabukasan at sinabi mo, Lord, sorry sa ginawa ko kahapon, alam niyo yung sagot sa iyo ng Panginoon, alin? Saan? Ano yung sinasabi mo? Lord, yung kahapon, yung ginawa ko, tas titingnan ni Lord yung record mo. Wala akong makita, blanco. Ang nakikita ko lang dito yung aking dugo na nagtabing dun sa iyong kasalanan kasi inihingi mo na ng tawad. Kasi alam niyo po, habang ikay nakatingin sa iyong nakaraan, nalalampasan ka ng iyong future. Lumalampas ang araw nang hindi mo namamalayan that you are stuck in your past because you cannot forgive yourself. And you know what? The enemy loves guilt. Yan ang isang bagay na gustong-gusto ng kaaway na manatili sa ating mga puso that you will live in guilt. Kasi ang guilty person, walang confidence. Kaya ayaw niyang maging matapang ka. Lagi kang yuko, lagi kang, alam niyo na minsan nandun na tayo sa false humility, parang lagi na lang, hindi ko po kaya, baka magkamali po ako. Laging sisisihin ang sarili. Ganyan po ang guilty person, walang confidence, walang kapayapaan, laging bagabag, walang tapang, laging feeling disqualified. Kaya pag tinap ka, ang sinabi lang naman sa iyo, halika sister, mag-involve ka sa ministry. Join us in the contact ministry or ushering ministry. Ang sasabihin mo, naku sister, hindi ako qualified dyan. Hindi ako, malayo ako sa Panginoon. Makasalanan ako. Ang sasabihin sa iyo ni Deaconess Marisa, na ating head ng ushering ministry, ngingiti ka lang naman. Yun lang ang iyong gagawin. Walang masyadong qualification. I just want you to be pleasant and greet people. You will be a door greeter. Pero laging ang pakiramdam mo, disqualified ka. That's the guilt and shame. Pero sabi sa Bible, in Romans 11:29, for the gifts and calling of God are irrevocable. Irrevocable. Hindi binabawi ni Lord ang calling mo dahil nagkamali ka. Kaya nga, pagka tinawag ka ng Panginoon and you resign, you are resigning to God, not to men. You deal it with God. Kasi siya ang tumawag sa iyo at ang sabi niya sa kanyang salita, it is irrevocable. Imagine ninyo, kung bawat pagkakamali, canceled na ang destiny natin. Isipin po ninyo yon. One wrong mistake, redundant na yan. Na wrong na, may mistake pa. Isang mali na, pagkakamali pa. Di ba? Isang pagkakamali natin, nakakancel na ba agad yung ating destiny? Kung ganyan palagi ang mentality natin, wala nang mananatiling preacher dito. Wala na ho tayong pastor. Walang magiging qualified to be a leader. Wala nang worship leader. Wala nang mananampalataya. Lahat canceled ang destiny. Because every person ay pina-perfect pa lang ni Lord and none of us have qualified yet. None of us ay walang pagkakasala. Lahat tayo ay may sablay. Yung iba nga nakasuot pa ng t-shirt, only God can judge me t-shirt. Pero yun ang nauunang nang huhusga. Hindi ba? Ang sarap mong tuktukan. Only God can judge me, pero kung makaturo. So you see, this is
my encouragement to each one of us. Stop replaying old failures every night bago ka matulog. Kasi may ganito po tayong habit. Bago matulog, uulit-ulitin, uy, bakit ko ba ginawa yun? Nakakahiya. Bakit ko ba ginawa itong kasalanan na to? Replay tayo ng replay. Hindi lang yung kasalanan ng iba, kundi kasalanan natin. Stop replaying those old failures over and over before you sleep. Tandaan nyo, hindi ka naka-Netflix series at hindi mo kailangang i-rewatch lahat ng bad episodes sa buhay mo. Go to sleep. Receive the forgiveness of God in your life. Learn from your mistake, repent from it, then move forward. Stay out of that shade of guilt and shame. Amen? Ang pangatlo, the shade of wrong relationships. Aray ko. Sabihin nyo nga yun, aray ko. Sabi sa Proverbs 22, in verses 24-25, I'll just get one phrase there. Sabi dun sa talata na yan, sa Kawikaan, at alam niyo po yung libro ng Kawikaan ay puro mga pangmatatalinong payo. It is the book of wisdom. We learn a lot from the book of Proverbs. At ang isang payo doon sa aklat ng Kawikaan in chapter 22, sabi sa talata, do not be around angry people. Baka palagi po kayong may kasamang ang init ng ulo all the time. Konting bagay, bakit? Ano yan? Ang init ng ulo, laging parang yamot. Naku, ayokong kasama ng basag trip palagi. Ang hirap kabanding ng laging galit, tama? Ayaw natin kabanding yung laging ang init ng ulo, lagi na lang magagalitin. Kung tawagin natin yan, di ba Coach Jerry, kung tawagin namin yan sa mga kasama ng mga coach, ikaw, Robin Padilla ka na naman. Dahil parang laging manununtok, laging mananapak. Ang importanteng tanong, sino bang mas madalas mong kasama? Sinong palagi mong kasama? Sabi dun sa talata, do not hang around angry people. Pagka ang lagi mong kasama yung magagalitin, tandaan mo, you are so close to trouble. Parang palagi kang merong away na kakaharapin. Sino bang madalas mong kasama? Because eventually, nagiging katulad natin kung sino yung ating nasa paligid. Sabi nga ni Tata Unong na isang pantas. Sabi niya, the birds of the same flock, so you fly. Kung sinong palagi mong kasama, doon ka na-associate at nagiging katulad ka nila. Kaya lagi nating pinapayo, magsasama ka sa may lasa-lasa. Pag ang kasama mo palagi, yung mga, would not dress modestly, di parang gusto mo lagi, ito yung in. Kaya di ba parang bawat grupo ng tao, meron silang common trait. Halimbawa, mga rapper, mga nagra-rap. Kadalasan yung mga rapper, ang kadalasan mga suot na mga loose na damit, di ba? Tapos pag mag-rap, dito yung nahawak. Kasi ang haba, hindi ko maintindihan, tapos iyaangat, tapos, come on, party people. Kaya pag nakakita ka ng gano'n, ay, rapper yan. Mga, di ba, parang laging may gano'n. Tapos yung mga rock and roll to the world, lahat yan mga nakaitim. Tapos may eyeliner na itim sa ilalim ng mga mata. Tapos ang daming mga piercings. Lahat ng pwedeng bubutasan. Tapos ang dami na. Hindi natin masabi yung mga butas-butas ang mukha dahil sa tagyawat, iba yon, okay? So, di ba may mga ganon? Madali natin masabi kapag ang grupo mo ay kaya lagi sinasabi, ay, mga mararangal. Bakit sila nasasabihang parang grupo ng mga mararangal na tao?
Bakit laging nasasabing, sino ang grupo ng mga ganito? And when you associate yourself to these kind of people, not only people will recognize you as part of that group, kundi makikita rin na ang kanilang pag-uugali ay nararub off sa iyo. Nagiging katunog ka nila. Nagiging, ang lahat ng kanilang biro ay biro mo na rin. Ang kanilang lengguwahe ay kagaya rin ng magiging lengguwahe mo. May mga terminologies that you use na panggrupo lamang ninyo. Nagiging katulad natin kung sino ang nasa paligid natin. Kaya, kung puro reklamo ang iyong naririnig, nagiging reklamador ka rin. 1, 2, 3. Aray ko. Baka kaya lagi kang may hanash sa buhay. Baka kaya lagi kang parang nagrereklamo sa paligid. Lagi kang may komento sa mga bagay-bagay kasi ito yung palagi mong naririnig. Kapag puro chismis ang pinakikinggan mo, mapapansin mo, ikaw ay updated sa buhay ng kapitbahay mo kaysa sa Bible verse of the day. Mas updated ka doon. Alam na alam mo, oy, naku, yung anak ni Aling ganto, yung si Kumaring ganyan. Na alam ko yung buhay niyan. Updated ka sa buhay ng mga artista, pero hindi mo kilala si Judas. Akala mo, yun yung kasama sa gumbursa. Hindi ka sure. Kasi naisip mo si Judas Barabas Hestas. Kaya sabi mo, oy, sa gumbursa yun. Kapag puro negativity, yung iyong nasa paligid, unti-unti ding nawawala ang iyong pananampalataya. Kasi kakainin ng lahat ng doubt, ng takot, yung mga good things that increases your faith. Alam nyo minsan, kaya ka stressed sa buhay, hindi dahil sa demonyo. Kaya ka nai-stress dahil sa group chat nyo. Hindi nakaka-stress yung demonyo. Na-stress ka sa group chat. Kasi umagang-umaga, anong meron? Issue, away, chismis, parinigan. Tapos nagtataka ka pa, bakit wala kang kapayapaan sa buhay? Ba't wala kang peace? Mag-leave group ka na dyan. Parang nakalagay dyan, angel left the group. Ganon. Kasi may mga friendships na pag tiningnan nyo, parang milk tea. Ang sarap sa umpisa, pero pag paulit-ulit na puro ganon ang content ng iyong katawan, sinisira pala nito ang ating mga sarili. So ask yourself, after ko ba silang makasama, itong mga tao sa aking paligid, the relationships that I have, may it be, your friends, the people that you always hang out with, after ko bang makasama itong mga taong ito, mas nalalapit ba ako kay Lord? Mas inspired ba ako to do things? Is there a growing desire in my life to know more better and to grow deeper in my relationship with Him? Pagkasama ko ba tong taong to, mas nagiging disiplinado ako? O baka pagkasama ko tong taong to, instead na maging disiplinado kaming mag-aral ng salita ng Diyos, magyayayaan kaming dalawa, mag-McDo na lang tayo. Mag-samgyup na lang tayo. Puro banding na lang tayo. Ang saya kaya nung magkakasama lang tayo, walang agenda. Wala tayong pag-uusapang mga mga matatalinong mga tanong. Ayaw natin ng mga tanong na mga malalalim na tayo'y mag-iisip. Ayaw natin pag-usapan ang mga bagay na lalabas kung anong ating nasa puso. Kaya ang gusto natin, fun lang. We just want to hang out. We just want to be happy all the time. Itong klaseng grupo ba ang gusto mo laging samahan na hindi nagiging malalim yung pangunawa mo sa salita ng Diyos sa buhay mo? Kaya gusto nyo ang gathering all the time is just fellowship, hang out, play, have fun. Mas nagiging disiplinado ka ba? Mas nagiging hopeful ka ba? Do you inspire one another?
Do you draw out something in each other's hearts that will reveal kung ano yung pinakasugat sa puso so that you can bring healing to one another? O baka naman kapag lagi mo silang kasama, ang ending parang ang saya, pero mas drained ka na. Ang nagiging ending mo pala sa buhay mo, drained ka, toxic ka pa, tapos naging backslider ka pa. Tandaan po ninyo ito, hindi lahat ng kasama mo ngayon ay makakasama mo sa next level. There are really some groups of people or some people in your life that will only be for a season. Huwag po ninyong ipagmaktol yun sa Panginoon. At sabihin, bakit? Ayoko, Lord! Gulat yarn. Baka napipikit kayo eh. Ayoko, wag mo siyang tanggalin sa akin. Close ko siya, Lord. Malapit ko siyang kaibigan. Bakit niya ako iiwan? Bakit tayo maghiwalay ng landas? Bakit hindi na tayo ganun ka-close ngayon? Bakit hindi na tayo pwedeng magkaroon ng mahabang panahon together? Why? Because God is bringing you to a level na hindi siya kailangan doon. Not because He is not a good friend, kundi the Lord is bringing you or elevating you. Tandaan nyo, this is our season to elevate. This is our season to elevate. So our challenge for each one of us today is to get out of the shade. Get out of the shade of negative words. Get out of the shade of, ano yung pangalawa natin? Guilt and shame and wrong relationships. Yung cactus na sinabi natin kanina, hindi siya nawalan ng potential. Ano ang nawala sa kanya? Nawala ang sunlight. Because there was a shade. At baka ganun din tayo. Hindi nawawala yung calling mo. Hindi nawawala yung purpose mo. Hindi nawawala yung future mo. May nakaharang. May nakaharang lang. Pero pwede kang lumabas sa tabing. Pwede kang lumabas sa lilim. Pwede kang lumabas sa shade. Yung shade ng guilt, shade ng fear, shade of toxic people around you, yung shade ng insecurity, shade ng comparison. You see, comparison is dangerous. Kasi habang kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, hindi mo na-develop yung calling mo. Kasi lagi kang nakatingin sa kung anong kanyang ginagawa, anong promotion ang nakukuha niya, bakit siya na-elevate na, bakit siya ganito, ganyan. Eh, ikaw rin naman, ginagawa mo ang lahat. You know, it robs you of the chance for your calling to be developed. Minsan, kaya miserable ang tao kasi ginagawa nilang full-time job ang pag-stalk sa buhay ng iba. Yun lang ang ginagawa. Tingnan ng tingnan paano siyang mas umangat na. Kaya sila nagiging depressed. Kaya sila insecure. Kasi nakikita sa Facebook, uy, si ano umangat na, may bago ng TV. Nagpunta sa ganitong bansa. Eh, kaklase ko lang yan noon. Mas matalino kaya ako dyan. Row 3 siya, row 1 ako. Muntik na nga akong maging top 1 noon kasi nung in-announce yung top 1, yung katabi ko yung tinuro. Muntik ako. Muntika na talaga ako noon. Kasi hindi ka tinawag ni Lord para maging copy ng ibang tao. Tinawag ka niya para maging best version ng purpose mo. Kasi bago tayo magtapos today, gusto kong iwan sa inyo itong thought na to. Ang pinakamalungkot na bagay, hindi yung maliit na cactus. That's not the saddest part of the story. Ang pinakamalungkot, yung may potential siyang lumaki. Yung cactus na maliit as compared dun sa 30 feet cactus, it has the potential to grow too. Pero may humarang dun sa liwanag na dapat para sa kanya, kaya hindi siya lumago. Sabi nga doon sa message ni Pastor Melwin last week, baka bonsai, baka naging hanggang doon kasi meron siyang shade na dapat doon siya lalago, pero doon siya naging komportable.
pwede ako dito, ang sarap dito, hindi masyadong striking ang init. Because you see, the sunlight can be torching. The sunlight can be uncomfortable. At baka para sa iba dito, that is your story. Mahal mo si Lord, pero may humaharang pa rin. Gusto mo naman paglingkuran si Lord eh. Gusto mong umalab, gusto mong lumago, pero may nakaharang. May calling ka, pero natatakot ka pa rin. You're afraid to step in faith and believe that you can still seize your destiny. May pangarap ka, pero mas malakas pa rin yung opinyon ng tao kaysa sa pangako ng Diyos sa'yo. Maybe you're in that point. But God wants to tell you, the Lord did not make you, the Lord did not create you to remain broken. Hindi ka para manatiling broken. Hindi ka para manatiling insecure. Hindi ka para manatiling addicted to many things. You know, the addiction is not just on the illegal substance. Ang dami nating addiction sa buhay. To some of you, your addiction is not on drugs. Your addiction is, for example, in Netflix series. Your addiction is in television. Your addiction is in you keep scrolling your gadget, your phone, to social media. You keep scrolling sa mga, shorts, sa mga reels, sa mga videos, sa stories ng iba. That's where you are addicted. But you are not created to remain addicted to these things. And God did not create you to remain defeated in your life. There is more inside of you. Marami pa ang ginawa at ininvest ng Panginoon na potential sa buhay mo. Mas marami pang pananampalataya na pwedeng lumago. Marami pang kalakasan na dapat nagpapakita, yung boldness, yung courage, yung purpose. But you know what? There's a decision that you have to make today. At ang decision na yan, na magsasabi ka sa iyong sarili na hindi ako mananatili sa shade. I will not remain in the shade. No more excuses. No more self-pity. No more repeating dialogues in your head na sinasabing hanggang dito lang ako. No more fear and no more toxic cycles. You have to make that decision and you will say, I will get out of the shade. Yung iba dito sa atin, kailangan yung iwan yung guilt. Kailangan yung iwan yung comparison. Kailangan yung iwan yung comfort zone. At alam mo, minsan dangerous ang comfort. Kasi habang komportable ka, hindi ka na lumalago. You just want to stay where you are because you're comfortable. Kaya minsan, hinahayaan ni Lord na ma-disturb tayo. May mga doors na nagsasara. At ang sasabihin mo, sabi mo, PK, last year, it was a season for us for open doors. But it was a season of closed doors in my life. Kasi minsan dinidisturb ni Lord. Because you have been so comfortable with that. May mga planong hindi natutuloy. May mga seasons na very uncomfortable. At minsan iniisip natin, Lord, bakit? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Pero dapat ang tanong natin, Lord, ano ang gusto mong lumago sa akin? Saan mo ako gustong lumalim? Yung aking mga ugat, saan mo ko dapat palalimin? Saan ako dapat tumitingin para mas yung liwanag o yung sunlight, I will be able to absorb that. Gino-grow ka pala ni Lord. Because growth is uncomfortable. Walang muscle na lumalakas nang walang resistance. Kaya merong mga resistance bands so that your muscles can grow. And in the spirit, you need to grow as well. You have to gain spiritual muscles. Walang diamond na nabubuo na walang pressure. Doon mas nagniningning yung kanyang brilliance. At wala ring giant cactus na ating ginawang halintulad kanina na tumangkad hanggang 30 feet tall kung puro shade lang.
I remember the story that I got from Edad. Dahil siya ay mahilig magtanim. At nung kami nakatira sa 14A pa, dun sa dati sa katabi ng office, ang bakod namin ay hanggang dito lang siguro mga hanggang dibdib ko lang yung bakod namin doon. Tapos sa harap noon ay may lupa. At nagtanim si Edad ng papaya. At yung papaya doon, ang kanyang puno ay hanggang doon lang sa level ng aming bakod. Sabi ko, ba't hindi lumalaki itong papaya na to? Bakit nakakakita naman ako ng mga papayang mas matataas? Si PV ay nagtanim din ng papaya dun sa likod ng office sa headquarters. Meron ding doon, may lupa. Nagtanim din siya ng papaya. At ang katabi naman ng papaya, kung saan siya tinanim, ay isang malaking pader. Matangkad na pader. At siya naman ay nabuhay ng kasing tangkad ng pader. At ang sabi ni Edad, ang puno ng papaya ay tumataas ng hanggang doon sa kanyang katabi. Pag tiningnan mo, parang paano natin i-relate doon sa cactus? Kasi yung cactus, nabuhay siya, mas lalaki siya kung walang nakaharang na shade. Ito namang papaya ay lumaki ng hanggang sa kung saan yung kaya ng kanyang katabi. It just tells us you have to be mindful kung saan ka tumatabi. One that can give you good shade and one that can also determine up to what level you want to grow. Walang giant cactus na tumatangkad ng puro shade lang. At wala rin puno ng papaya na tataas ng higit dun sa kanyang sinasamahan. So maybe the pressure is preparing you. The delays that you are experiencing in your life is actually positioning you. And the struggle that you are having now is strengthening you from deep within. Kaya wag mong sayangin yung season na ito. Lumabas ka sa shade. Mangarap ka ulit. Mag-pray ka ulit. Magtiwala ka ulit. Mag-serve ka ulit. Mag-try ka ulit. At ito ang challenge sa atin this week. Tanggalin mo ang isang bagay na humaharang sa iyong paglago. Ano ang maaaring humaharang sa paglago mo? It can be the negative words that you have been absorbing in your life. Negative words of people that you cannot make it. You're only up to that level. You cannot grow anymore. Or it can be the toxic relationships that you have, in your life. May mga secret sin ka ba hanggang ngayon? May katamaran ka, may fear of failure. You have bitterness in your life, insecurity, addiction, unhealthy environment. Decide that you will get out of that shade. And ask yourself honestly, ano ba talaga ang umaharang sa growth ko? And the Lord is not going to leave you groping in the dark. If you ask Him, He will tell you what's in His heart. Hilingin mo, Lord, gusto ko pong lumago. Ano po ang mga bagay na aalisin ninyo no gusto mong alisin ko, Panginoon, para ako ay magkaroon ng paglago. At pag ipinahayag ito ng Panginoon sa'yo, nakita mo, because a lot of times you just don't want. You don't want to cooperate. At pag nakita mo at naintindihan mo, ang challenge sa atin ay isurrender ito kay Lord. Because one decision can change your entire future. Balang araw, may mga taong magtataka, paano kaya siya lalong lumakas? Paano siyang nakarecover dun sa panahon nang dapat ay lugmok na lugmok siya? Paano siyang lumago ng ganito? Dati bonsai na bonsai yan. Paano niyang nalampasan yung bagay na yon? At ito ang iyong magiging sagot. Dahil lumabas ako sa harang. Lumabas ako sa shade at naglakad ako sa liwanag ng Diyos. Can we all stand?
Come on, lift your hands. Lift your hands and close your eyes. And let faith arise in you. Let faith arise. Let faith arise. The Lord is not done with you yet. Believe with your hands stretched that God is still about to grow you. The best days are still ahead of you. Your future is greater than your past. And in the Spirit, imagine yourself stepping out of the shade. Lord, I will not believe of these words anymore that have been spoken over me. I have believed in them, Lord, for a long time, and now is the day that I will stop believing and having those words, Lord, authority over my life. We cut every negative word in Jesus' name. And today we decree and declare that I am whole. I have the mind of Christ. I have a future. I have a destiny. And God is with me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, salamat sa iyong salita sa amin. Salamat dahil paulit-ulit mong pinapaalala sa amin na may greater purpose ka para sa buhay namin. Kahit minsan pakiramdam namin kami maliit, that we are stuck, we are not enough, you still see that greatness inside of us. And today, Lord, we choose to come out of the shade. Come out of the shade of guilt, shade of fear, insecurity, toxic relationships, negative thinking, and even, Lord, from the shade of past mistakes. Ayaw namin, Lord, manatiling spiritually small kung tinawag mo kami sa paglago. Tanggalin mo, Panginoon, ang anumang humaharang sa aming paglago. Kung meron kaming maliit na mindset, if we keep having this small mindset, Lord, biguhin mo ito, Panginoon, and we pray that we will have the mind of Christ. If there are unhealthy relationships, Lord, that's pulling us down, Lord, give us the wisdom. Lord, kung may fear at doubt sa puso namin, palitan mo ito ng pananampalataya at tapang. I pray that you will heal every wounded heart today. You will restore every lost dream. And you will revive every person na nawawala ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord, na maramdaman ng bawat isa dito ang iyong pagmamahal at presensya. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, na hindi pa tapos ang aming kwento, hindi mo kinakancel ang aming destiny, at may maganda kang pangarap at future para sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng tapang, Panginoon, na humakbang papunta sa iyong liwanag. Boldness, Lord, to come out from the shade and step into the light. Boldness to obey you and to trust you and to become everything you created us to be. And Lord, as we come out of the shade, I pray that we will bloom spiritually. Lord, that we will cause us to prosper and bloom in the right season. And let this be the season, Lord, where we rise higher. The season where chains break and faith grows again. The season, Lord, where you said to Gideon, you are a mighty warrior. And I pray that this will be a season where mighty warriors arise. We declare today, Lord, that our past will not define us. That fear will not stop us. And even the opinion of other people is not going to limit us, Lord, because you are with us. And just as you said in your word, Lord, if you are with us, who can be against us? And we receive your blessing, your favor, your peace, and your strength. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen and amen. And the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace, both now and forevermore. And everybody say, amen and amen and amen.